Disclaimer, video clips are owned by a respected owner. And no copyright infringement is intended. Videos were edited under Fair Use Law of YouTube, under Section 107 of the Copyright Act 1976. Ano bang meron sa Davao City? Ito ang tanong ni Senator Risa Hontiveros sa panayam sa kanya sa programa 24 Oras noong October 3, 2023. Kaya mariing pag-usapan natin kung ano ang mga natutunan natin tungkol sa Davao City. Ang Davao City ay isa sa mga pinakamalalaking lungsod sa Pilipinas pagdating sa lawak, kaya't hindi ito madaling pantayan. Gayunpaman, upang magbigay ng masusing ideya ng lawak ng Davao City, maaari nating isama ang ilang mga lungsod ng Metro Manila, pati na rin ang mga kalapit na bayan, upang makita kung paano ito nakakumpara sa lawak ng Davao City. Narito ang ilang mga lungsod sa Metro Manila at kalapit na mga bayan, pati na rin ang kanilang mga lawak. Una, Manila. Lawak, humigit kumulang 38.55 square kilometers. Pangalawa, Quezon City. Lawak, humigit kumulang 166.20 square kilometers. Pangatlo, Caloocan. Lawak, humigit kumulang 55.80 square kilometers. Pang-apat, Makati. Lawak, humigit kumulang 21.57 square kilometers. Pang-lima, Pasig. Lawak, humigit kumulang 61 square kilometers. Pang-anim, Taguig. Lawak, humigit kumulang 53.67 square kilometers. Pang-pito, Mandaluyong. Lawak, humigit kumulang 11.06 square kilometers. Pang-walo, San Juan. Lawak, humigit kumulang 5.94 square kilometers. Pang-siyam, Navotas. Lawak, humigit kumulang 10.77 square kilometers. Pang-sampu, Malabon. Lawak, humigit kumulang 15.71 square kilometers. 11, Valenzuela. Lawak, humigit kumulang 45.75 square kilometers. 12, Pasay. Lawak, humigit kumulang 18.64 square kilometers. Kapag tiningnan natin ang mga ito ng buo, mahihirapan pa rin silang pantayan ang lawak ng Davao City. Ang mga nabanggit na mga lungsod at bayan sa Metro Manila ay sumusunod sa mga lawak na mas maliit kaysa sa Davao City. Ang pinakamalapit na sa laki ng Davao City sa Metro Manila ay ang Quezon City, ngunit mas maliit pa rin ito ng malaki. Ang Davao City ay kilala sa kanilang matagumpay na pamamahala sa seguridad at peace and order. Ang mga hakbang na ginawa ng mga nakaraang mga mayor ng Davao City, tulad ni Sara Duterte, upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ay maaaring sumama ng mga sumusunod. Una, pagpapalakas ng puwersa ng pulisya. Ang pamahalaang lokal ng Davao ay naglaan ng malalaking pondo upang mapalakas ang kanilang puwersa ng pulisya. Ito ay nagresulta sa mas mataas na presensya ng pulisya sa buong lungsod. Pangalawa, community policing. Ang mga pulis sa Davao ay mas aktibo sa kanilang komunidad. Sila ay kilala at kasangkot sa mga issue ng mga residente. Ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagtugon sa mga insidente at pagtukoy ng mga potensyal na banta. Pangatlo, strikto na implementasyon ng batas. Ang Davao City ay kilala sa kanilang strikto na pagpapatupad ng mga batas, kabilang ang mga lokal na ordinansa. Ang mga taong lumalabag sa mga batas ay kinakasuhan at kinukulong. Pang-apat, kolaborasyon sa national government. Ang pamahalaang lokal ay regular na nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno ng Pilipinas para sa mga anti-terrorism at anti-criminality operations. Pang-lima, pagsasagawa ng peace talks. Sa ibang pagkakataon, may mga pagsisikap na itaguyod ang mga usapang kapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga teroristang grupo. Gayunpaman, ito ay naging kontrobersyal at may mga pag-aalinlangan sa mga kasunduang ito. Pang-anim, pampublikong suporta. Ang mga taga Davao ay kilala sa kanilang mataas na antas ng suporta sa kanilang lokal na pamahalaan na nagpapahintulot sa mga lider na kumilos ng mas epektibo sa pagpapanatili ng kapayapaan. Pang-pito, sosyal na programa. Ang mga programang pangkalusugan, edukasyon, at kabuhayan ay inilunsad upang maibsan ang kahirapan at magbigay ng mga oportunidad para sa mga mamamayan. Ang mga ito ay nagbibigay sa mga tao ng alternatibong pamumuhay na hindi kinakailangang sumapi sa mga teroristang grupo o kumilos ng kriminal. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring isinagawa o isinasagawa ng Davao City para sa kanilang seguridad. Una, pagsasagawa ng mga checkpoint. Maaaring magkaroon ng mga police checkpoint sa mga pangunahing kalsada, mga entrance points ng lungsod upang masilayan ang mga papasok o lumalabas na sasakyan at tao. Ito ay isang paraan para matiyak na walang mga bawal na kalakip o panganib na pumasok sa lungsod. Pangalawa, pagpapatupad ng striktong batas. Sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Duterte, pinatupad ang mga patakaran ng mahigpit na kapulisan at maaaring magkaroon ng pagsasagawa ng mga anti-kriminalidad na operasyon upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa lungsod. Pangatlo,
Pagtutok sa anti-terrorism efforts, ang mga lokal na pamahalaan, kasama ang mga pulisya at iba pang ahensya ng seguridad, ay maaaring magtutok sa pagsusuri at pagsugpo sa mga potensyal na terorista o mga pambansang banta sa pamamagitan ng kooperasyon sa mga pambansang ahensya tulad ng National Intelligence Coordinating Agency, NICA, at iba pa. Pang-apat, pagpapalakas ng komunidad, maaaring magkaroon ng mga programa para sa pagtutulungan ng komunidad sa pagpapahayag ng anumang kahinaan o aktibidad na maaaring makasira sa seguridad ng lungsod. Ang mga programa tulad ng Barangay Peacekeeping Action Teams ay maaaring maging bahagi ng mga hakbang na ito. Panglima, pamumuhay ng maayos, ang pagpapalaganap ng kampanya para sa disiplina sa publiko, pagkakaroon ng tamang mentalidad sa seguridad, at pagtuturo ng mga kaalaman sa emergency preparedness ay maaaring mag-ambag sa pangkalahatang seguridad ng komunidad. Dahil dito, mahalaga ang confidential fund para sa Davao City upang matiyak na mayroong sapat na pondo para sa mga sensitibong aktibidad na may kaugnayan sa seguridad ng lungsod. Ngunit kailangan itong gamitin ng maayos at transparent para sa legalidad at para maiwasan ang anumang pang-aabuso. Sa Pilipinas, ang confidential fund ay isang bahagi ng taunang budget ng pamahalaan na ginagamit para sa mga intelligence activities at iba pang mga sensitibong gawain na may kinalaman sa seguridad at pambansang interes. Ito ay legal na bahagi ng budget na may layuning mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng bansa. Gayunpaman, ito ay dapat gamitin ng may pagsunod sa batas at may mga mekanismo para sa transparency at accountability. Kung mayroong pag-aalinlangan o pag-aakusa sa paggamit ng confidential fund, mahalaga na ito ay suriin at kung kinakailangan, magkaroon ng mga legal na hakbang upang tiyakin ang tamang paggamit nito. Sa kabuuan, ang Davao City ay kilala sa kanilang mahusay na pamamahala sa seguridad at kaayusan, at ang mga hakbang na kanilang ginagawa ay may layuning mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang komunidad. Ito ay isang halimbawa ng magandang pamamahala na nagsasagawa ng mga hakbang para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan sa lahat ng oras, hindi lamang tuwing eleksyon.